Taong 1990s, sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan sa Aurora, namumukod tanging naninirahan si Lola Ising, ang kinikilalang mangkukulam sa kanilang lugar. Ang kanyang mga ritual ay laging naiuugma sa mga pangangailangan ng mga taong humihingi ng tulong. Pero nagkaroon siya ng pagkakamali na nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Isang gabi noon, may dumulog kay Lola Ising na isang matandang babae na nagngangalang Esmeralda. Umaatungal ang kanyang katawan sa matinding kirot ng rayuma. May lunas daw si Lola Ising. Nagbigay ito ng espesyal na orasyon. Ngunit sa kanyang pagbanggit ng pangalan ni Esmeralda, nagkamali siya. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Esmeralda. Naging maingay ang usap-usapan sa buong baryo sa misteryong pagkamatay ng matanda. Naguunahan pa ang mga tao sa kanilang mga teorya. Pero si Lola Ising bumalik na lang sa kanyang bahay. Nangihinayang siya sa nagawa. Napag-alaman ng mga taga-baryo na bago mawala si Esmeralda ay napadalaw pa ito sa mangkukulam. Hindi kaya may kinalaman si Ising sa pagkamatay ni Esmeralda? Ayon sa mga narinig ko, nagkamali raw yung matandang mangkukulam sa nabanggit. Hindi kaya totoo yun? Tanong pa ng isa sa mga nagkukwentuhan tungkol sa pagkamatay ni Esmeralda. Habang nagluluksa ang baryo, parang may biglang pagbabago sa hangin. Para bang may nagsasabi kay Lola Ising na itama ang kanyang pangkukulam. Makalipas ang ilang araw ay bigla na lamang naglaho si Lola Ising sa kanyang maliit na tahanan. Hindi na siya nadama pa ng mga taga-baryo dahil misteryong bigla na lang siyang bula na naglaho. Nagbalik sa mapayapang pamumuhay ang mga tao doon. Pero makalipas ang ilang araw, may ilang taga-baryo ang nakakita sa atawan ni Lola Ising sa may pinakadulo ng baryo kung saan madalang na nagpupunta ang mga tao. Nakapako ito sa krus na kahoy. Duguan ang buong muka, mga kamay, tuhod at paa. Nilalangaw na rin at nangangamoy dahil naagnas na rin ang ilang parte ng katawan niya. Nabigla ang mga taga-baryo. Wala silang ideya kung sino ang may gawa sa pagpako kay Lola Ising sa krus. Magkahalong kilabot, awa sa sinapit ng matanda at kaluwagan ng pakiramdam. Yung para bang nabunutan sila ng tinik sa dibdib. Dahil sa wakas ay wala nang mangkukulam sa kanilang baryo. Nangyari tong kwento taong 1987 sa isang maliit na bayan sa Rizal. May isang misteryosong pangyayari na nagdulot ng malaking kagulatan at kalungkutan kay Aling Bernadette. Ang kanyang asawa na si Mang Dante ay tila ba nasumpungan ng misteryosang kasiyahan sa piling ng isang babaeng hindi kilala sa kanilang bayan. Ngunit pinanindigan niya na yon ay walang kinalaman sa kanyang pribadong buhay. Labis ang pag-aalala ni Aling Bernadette sa mga usap-usapan tungkol sa kabit daw ni Mang Dante. Hindi niya mapigilan ang sarili kaya nangibabaw ang pangamba. Sa gitna ng matinding kalungkutan, nagpasya siyang kumonsulta sa kilalang mangkukulam sa kanilang bayan, si Aling Esperanza. Kilala nga siya sa pangkukulam at orasyon. Habang nasa ilalim daw ng balete ay nagsagawa ng ritual si Aling Esperanza. Sa pagkakaalam ni Aling Bernadette, ito ang tanging paraan para mabawi ang asawa sa kamay ng misteryosang kabit. Matapos ang 3 araw ng dasal at orasyon, napagtanto ni Aling Bernadette na may bahid ng kapahamakan ang ginawa niya. Pero sa kabila nun, hindi niya mapigilang magpatuloy sa ritual. Umaasa na ito'y magdadala ng liwanag sa kanyang buhay. Sa pag-uwi ni Aling Bernadette, isang masalimuot na katotohanan ang kanyang nadatnan. Sa hindi malamang dahilan ay namatay ang kanyang anak na dalaga sa loob ng 3 araw na ginugol niya sa pagpapakulam. Mas bumigat ang kanyang dibdib nang malaman niyang ang misteryosang kabit ng kanyang asawa
ay walang iba kundi ang sariling anak. Labis ang gulat at hinagpis ni Aling Bernadette. Nagdulot ng trahedya ang kanyang ginawa. Naglakas loob siyang harapin ang kanyang asawa. Tuluyan siyang naipaghiwalay kay Mang Dante at humingi ng tawad sa kanyang anak kahit pa nilinlang siya ng mga ito. Nilisan niya ang lugar at simula nun ay hindi na nakita pa si Aling Bernadette. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Agnes. Ako ay nagmula sa probinsya ng Capiz. Nasaan ka na namin ang pagiging isang magaling na albularyo at albularya. Nakatira ko sa gitnang bahagi ng aming baryo. Kilala ang pangalan ko sa aming lugar. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong 2006. Maraming mga tao na ang lumapit at humihingi ng tulong sa akin. Halos lahat ng nilalang ay nakaharap ko na, katulad na lamang ng mga aswang, engkanto, maligno, duwende at maging mga mangkukulam. Kilala ako sa aming baryo bilang isang magaling na albularya hanggang sa nagkaroon ako ng hindi inaasahang bisita. Nagpapakulo ako ng araw na yon ng herbal nang humahalushos na dumating ang aking pamangkin na lalaki. Siyang nag-iisang kasama ko sa bahay. "Tia, may artista po sa labas at hinahanap ka." Naaalala ko pang natatarantang wika nito. Hindi ko rin mapigilan na mabigla dahil sa mga narinig. Unang pumasok sa isip ko ng mga sandaling iyon ay kung bakit ako'y nahanap ng isang artista. Nang dahil sa pagmamadali ay hindi ko na naayos ang aking sarili. Kaagad na akong tumakbo sa labas ng aming bahay. Naabutan ko na lang na pinagkukumpulan na ng mga tao ang puting van na sa tingin ko ay naroon ang artistang binanggit ng pamangkin ko. Nagmamadali pa akong bumaba ng hagdan noon bago ito puntahan. Nang makita ko ng mga gwardya ay kaagad nila akong binigyan ng daan papalapit doon sa van. Kumatok pa ako noon sa pintuan bago ito buksan. Kaagad naman akong pinapasok ng babaeng may takip pa ang muka sa loob. Dali-dali niyang isinara ang van. Nabigla pa ako nang mapagtantong isa siya sa mga kabataang sikat na artista sa Pilipinas. Itago na lamang natin ang artistang nakilala ko sa pangalan na Lindsay bilang pribado at seguridad na rin sa tunay niyang katauhan. Nag-usap kami ni Lindsay sa loob ng van. Nang tinanggal na niya ang naataip sa kanyang muka ay nabigla pa ako nang makita ang kanyang itsura. Halos hindi ko na siya makilala pa dahil sa mga bukol na tumubo sa kanyang muka at maging sa kanyang mga balat. Halos mag-aapat na buwan na raw na ganoon ang kanyang kalagayan, kaya raw hindi siya gaanong nakakalabas sa mga live interviews nun. Nagpatingin naman daw siya sa iba't ibang magagaling na doktor, ngunit hindi nila matukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng sakit niya. May naapagsabi pa sa kanya na allergy lang yun, ngunit hindi siya naniwala. Hanggang sa inirekomenda ng isa sa mga kaibigan niya na magpatingin siya sa isang albularyo. Sa dami ng mga albularyo na malapit sa lugar niya, ay ako pa talaga ang kanyang napili. Humingi siya ng tulong sa akin noon. Ayon pa kay Lindsay, may mga oras kung minsan na bigla na lamang siyang makakaramdam ng hapdi sa kanyang pisngi na animoy may sumasampal sa kanya. Pakiramdam niya minsan, sinasabunutan siya, tinutusok-tusok ang kanyang tiyan ng daan-daang karayom at marami pa siyang inireklamo nun. Nang kumalma ang mga tao sa labas ng van, ay inalalayan ko siya papasok sa muntikong tahanan. Humingi pa nga ako ng tawad noon sa kanya dahil medyo magulo at maliit lang ang bahay ko, hindi tulad ng buhay na naagisnan niya. Ngumiti siya sa akin at sinabing ayos lang. Binigyan ko pa nga siya ng tubig noon na maiinom na agad naman niyang tinanggap. Si Lindsay yung tipong artista na hindi maarte. Simple lang siya at mabait din. May kagandahan din base sa mga larawan na nakita ko bago pa siya magkaroon ng mga bukol-bukol sa muka. Nung araw na yon ay kaagad akong gumawa ng orasyon at doon ko nalaman na
na kulang pala ang artistang kaharap ko. Napahikbi pa siya nang malaman iyon at humingi ng tulong sa akin. Tinanong ko pa siya kung may nakaaway ba siya. Subalit ang sabi niya ay wala naman. Sinabihan ko siya na bumalik na lamang kinabukasan upang maisagawa namin ang ritual. Hinatid ko pa siya sa harapan ng kanyang van kung saan nakaabang ang kanyang mga bodyguards. Nagpasalamat pa siya sa akin at naghabili na babalik siya. Nang makaalis siya ay muli akong pumasok sa loob ng bahay bago sinali ng mangkok na pinagkuluan ko ng herbal. Hindi na nakabalik si Lindsay kinabukasan. Hinintay ko pa nga siya hanggang sa magkagat ang dilim, ngunit walang artista ang nagparamdam. Naisip ko na baka hindi na lamang niya itutuloy ang balak. Makalipas ang 3 araw, matapos yun ang tanghalian, bumalik si Lindsay sa bahay. Ikinuwento sa akin ng isa sa mga bodyguards niya na kaya hindi siya nakabalik ay dahil lumala ang kalagayan nito. Nabigla pa nga ako nang makita siya. Namumutla siya at halos hindi na makapagsalita pa. Sa atunayan ay inalalayan at binuhat na lang siya ng isa sa mga bodyguards papasok sa aking bahay. Kaagad nila itong pinahiga sa higaang banig. Iyak siya ng iyak habang may pagrereklamo na masyadong masakit ang kanyang tiyan dahil hinihimas niya ito. Kaagad ako nung naghanda ng aking mga kagamitan at saka sinimulan ng ritual. Nalaman ko na isa pala sa mga malalapit niyang kaibigan ang nagpakulam sa kanya dahil sa selos o inggit. Pinapili ko siya sa 2 bagay at yun ay ang ibalik sa nagpakulam ang kanyang malubhang karamdaman o ang mamatay siya. Nagdalawang isip pa siya noon pero sa huli ay mas pinili niya ang sarili niyang buhay. Hindi ko siya masisisi dahil ang buhay natin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa unang ritual ay napasigaw at napahikbi pa si Lindsay. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan habang umiiyak. Parang may mga patalim daw na tumutusok sa kanyang tiyan. Kaagad akong nagbanggit ng Latin na mga kataga bilang panlaban sa mangkukulam. Matapos kong banggitin ang mga yon, nagtaka ako sapagkat walang umepekto ni isa. Patuloy pa rin ang pag-atungaw ni Lindsay dahil sa sakit na nararamdaman. Ilang beses kong inulit-ulit ang mga katagang binanggit ko, ngunit bigla na lamang ako ng hina. Napakalakas ng mangkukulam. Hindi ko siya matatalo kaya't kinuha ko na lamang ang isa sa mga ginawa kong gamot at pinahid sa muka at tiyan ni Lindsay. Ilang minuto pa ay natigil na rin ang sakit na kanyang nararamdaman. Binigay ko sa kanya yung gamot. Napabuntong hininga na lamang ako sapagkat ramdam ko na sobrang lakas ng mangkukulam na nakaharap ko. Muli kong naalala ang libro na ibinigay sa akin ng lola ko na ipinamana pa sa kanya ng aming mga ninuno. Libro ito para sa mga mangkukulam at albularyo. Mabilis ko itong kinuha at pinag-aralan ng mabuti. Kumuha ako ng mga detalye at gumawa ng iba't ibang klase ng gamot upang pangontra sa mangkukulam. Napag-aralan ko rin ang iba't ibang uri ng orasyon. Lubayan mo ang babaeng ito. Kailanman ay hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan. Sigaw ko habang nakapikit ang mga mata. Masyadong malakas ang mangkukulam at ilang beses pang nilabanan ng aking ritual. Nagpalitan kami ng mga ritual ng nakaharap kong mangkukulam. Sa bandang huli ay nanalo ako. Ilang sablit pa ay binalot ng katahimikan ng buong paligid. Nakiramdam ako. Hindi na rin umiiyak si Lindsay. Makaraan ng ilang minuto ay tumayo ako mula sa pagkakaupo. Ipinainom ko kay Lindsay ang isinagawa kong herbal mula sa orasyon na kaagad naman niyang kinuha. Nagpahinga muna siya sa banig hanggang sa nakatulog. Nang matapos ang ritual ay niligpit ko ang aking mga agamitan. Ipinaghanda ko pa ng nilagang saging at pinagtimpla ng kape ang lahat. Maggagabi na yon nang magising ang bisita kong artista. Todo pa siya sa pagpapasalamat sa akin dahil sa ginawa kong pagtulong sa kanya. Inalok pa niya ako ng ilang libong piso na aking tinanggihan. Sa halip ay kinuha ko na lamang ang sapat na tamang bayad.
Tuluyan din na naglaho ang mga bukol sa kanyang muka at balat. Umaliwalas ang kanyang muka at kumaan ang pakiramdam. Naghapunan pa nga siya sa bahay at saglit pa kami nagkwentuhan bago ito umalis. Itong susunod kong ikukwento ay ang mga naganap matapos kong mapagaling ang isang artista. Nang mga sumunod na araw ay naging usap-usapan sa aming baryo ang biglaang pag-atake ng gumagalang aswang. Kumalat na rin sa radyo at maging sa mga dyaryo ang mga bangkay na natatagpuan ng mga tao sa tagong lugar sa aming baryo. Wakwak ang kanilang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Nang dahil sa nabalitaan ay agad umaksyon ang kapitan ng aming baryo. Usap-usapan na ang gumagalang aswang ay nagmula pa sa kabilang bayan. Minsan na raw na may nakakita sa lalaking ito na nagbago ng wangis. Humingi rin sila ng tulong sa akin. Gumawa ako ng gamot at pangontra laban sa mga aswang. Bawat kabahayan ay binigyan namin ng mga pangontra para sa mga gumagalang aswang. Naglagay na rin ng mga patibong ang mga barangay tanod sakali man na may muling umatake na aswang sa aming baryo. Ganito po talaga kami noon pagdating sa paghahanda dahil naniniwala kami sa mga aswang at ibang elemento. Isang gabi, habang naghahanap ako ng mga herbal sa may kaliitan kong hardin, ay bigla na lamang akong nakarinig ng tunog ng isang tiktik. Mahina ang pagtunog kaya alam ko na nasa paligid lang ito. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng paglagaspas ng mga pakpak. Nagsimula na ring umalulong ang mga aso na animoy nagbibigay ng babala. Biglang umihip ang malakas at malamig na hangin. Kaagad akong napatayo at nairamdam sa aking paligid. Palihim kong inilabas ang aking pangontra para sa mga aswang. Sinubukan kong magpakatatag dahil alam ko sa sarili ko na anumang oras ay maaari akong atakihin ng mga aswang. Hinanda ko ang aking sarili. Maya-maya pa ay ramdam ko ang biglaang pagdaan ng malaking ibon sa himpapawid. Sapat lang ang liwanag na nagmula sa aking bahay upang maaninagan ko ang may kadilimang kalangitan. Mas lalo kong pinatalas ang aking pakiramdam. Pinalakas ko palalo ang aking kalooban. "Lumabas ka! Harapin mo ko!" Sigaw ko pa. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lang na kaharap ko na ang isang lalaking aswang. Kung ilalarawan ng kanyang anyo ay sobrang laki niya. Wala siyang damit pang itaas. Kaya malaya kong natingnan ang dibdib niyang na puno ng itim na balahibo, subalit may naaguhit na pahabang peklak. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Nagtatangis ang mahaba at matutulis niyang mga ngipin habang naglalaway na napatingin siya sa akin. Umatake siya na kaagad ko naman naiwasan. Hinarap pa niya sa akin ang mahaba at matulis niyang mga kuko upang kalmutin ako. Ngunit nabigo siyang gawin yon. Mabilis kong kinuha ang asin at bawang na nasa bulsa ko bago ito itinapon sa kanya at eksakto namang natamaan ang kanyang mga mata. Dahil doon ay napahinto siya sa pag-atake. Nabalisa siya na animoy hindi alam ko anong gagawin. Napaungol pa siya at napadaing dahil alam kong mainit at mahapdi yun para sa mga aswang. Ginamit ko ang pagkakataong iyon at mabilis na kinuha ang buntot ng pagi na lagi kong dala saan man ako magpunta. Itinutok ko yun sa harapan niya bago siya ilang beses na pinaghampas. Bawat pagtama ng buntot ng pagi sa kanyang katawan ay napapadaing siya. Sinubukan pa niyang maglaban ngunit hindi na niya nagawa. Ang paglalaban namin ng aswang ay naabutan ng aking pamangkin, kung kaya ay nagmadali siyang tumawag ng saklolo. Ilang minuto pang lumipas nang biglang dumating si kapitan kasama ang ilang mga barangay tanod. Hindi na nagawang maatakas pa ng aswang dahil sa agaran nilang pagkilos. Kaagad nilang hinuli yung aswang. Nung gabi ding yun, sa mismong gitna ng aming baryo ay tinali nila ang aswang. Bawat taong dumadaan ay sinasaktan nila ito. Wala ni isa sa mga kamag-anak ng lalaking aswang ang nagpunta at nagreklamo sa takot na baka pati sila ay madamay. 2 gabi pa ang lumipas
bago pinugutan ng ulo ang aswang at sinunog. Muling nanumbalik ang kapayapaan sa aming lugar matapos ang nangyaring yun. Natigil na rin ang balita tungkol sa mga bangkay na natagpuan. Todo pasasalamat naman ang ginawa ng mga taga-baryo dahil sa abayanihang ginawa ko. Kung nagtataka pala kayo, may patakaran sa aming baryo noon pa man na bawal kunan ng litrato o video ang mga kakaibang nangyayari sa aming baryo para hindi na maging usap-usapan pa at maging tahimik ang aming lugar. Makalipas ang ilang linggo, habang gumagawa ako ng panibagong mga gamot, ay bigla na lamang may kumatok sa pintuan ng aking bahay. Maingat kong pinatong sa lamesa ang mga gamot na ginawa ko bago tinahak ang daan papunta doon. Pagbukas ko ng pinto ay nabigla pa ako nang bumungad sa akin ang maaliwalas na mukha ni Lindsay at nasa likuran nito ang kanyang mga magulang. Malayo pa talaga ang dinayo nila para lang puntahan ako. Hindi ko maiwasan na magulat dahil sa biglaang pagbisita nila. Ang akala ko ay nakalimutan na niya ang tungkol sa akin sapagkat isang albularya lang naman ako sa isang maliit na baryo. Malugod ko silang inalok na pumasok sa aking bahay. Pinaghanda ng merienda. Humingi pa ako ng tawad dahil tanging nilagang kamote at saging lang ang naialok ko sa kanila. Ngunit tinanggap naman nila yon. Humingi sila ng tawad dahil baka raw naabala nila ako. Pero ang sabi ko ay ayos lang yon dahil gumagawa lang naman ako ng mga panibagong gamot. Maayos na nagpakilala ang mga magulang ni Lindsay sa akin. Nagkakwentuhan pa. Todo sa pasasalamat ang ginawa ng mga magulang niya sa akin. Ayon pa sa kanila ay nabalitaan daw nila ang nangyari kay Lindsay. Kung kaya ay nagmadali pa silang pumunta sa probinsya ng Bicol, kung saan rin ako nagpasyang manirahan na ng maraming taon mula sa Capiz. Hindi ko na lang din babanggitin kung saang eksaktong probinsya at barangay ako sa Bicol. Naabutan pa nila noon si Lindsay na nanatili sa isa sa mga hotel sa Bicol. Naikwento niya ako sa mga magulang niya, kaya nagpa siya ang mga ito na formal akong kausapin. May dala rin silang mga grocery items at iba pang mga kasangkapan. Nabigla at natuwa pa nga ako dahil sa dami ng ipinamigay nila. Ang sabi niya ay kulang pa nga raw yan bilang kabayaran sa pagligtas sa buhay ko. Maliban sa pamimigay niya sa akin ng mga grocery, ay nabigay din siya sa mga taga-baryo na labis naman nilang ikinatuwa. Ang bilin lang niya ay sana itago ang kanyang pagkakakilanlan. Naalala ko pang sabi niya, "Naku, kulang pa nga ho to sa ginawa niyong pagtulong sa akin, Aling Agnes. Marami pong salamat talaga sa pagligtas niyo sa buhay ko. Utang ko ang buhay ko sa inyo at hindi ko kayo makakalimutan." Ikinuwento rin sa akin ni Lindsay na talagang bumalik daw sa malapit niyang kaibigan noon ang kulam. Halos hindi pa nga siya maapaniwala na kayang gawin yon sa kanya ng taong tinuturing niyang sobrang lapit na kaibigan nang dahil lang sa inggit. Ayon pa sa kanya, ipinadala daw sa Amerika ang kaibigan niyang yun upang ibagamot ang karamdaman. Pero ang tingin daw niya ay nagtago na ito at naghanap din ng albularyo. Mga ilang oras din na tumagal sina Lindsay at mga magulang niya bago nagpaalam na luluwas na sila papuntang Maynila. Bago pa sila umalis, ay pinadalhan ko pa sila ng mga pangontra, saging, kamote at papaya na ikinatuwa naman nila. Yun na ang huling beses na pagkikita at pag-uusap naming dalawa. Makalipas ang ilang buwan ay nakita kong muli siya sa TV. Mas lalong naging maaliwalas ang kanyang muka noong mga panahon na yun. Nang dahil sa pagiging magaling niya sa pag-arte, di kalaunan, mas lalo siyang naging tanyag. Nagpatuloy naman ang aking buhay bilang isang albularya. Nang maapagtapos sa high school ang aking pamangkin, ay pinadala ko rin siya sa Maynila upang doon na magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Nang mabalitaan nga yun ni Lindsay, ay nagbigay siya ng tulong upang suporta sa pag-aaral ng aking pamangkin. Nakalimutan ko palang ikwento sa simula, pero nasa pangangalaga ko ang aking pamangkin. Maaga kasi siyang naulila sa mga magulang, kung kaya ako na ang nagpresentang kumupkop sa kanya. Sa ngayon
Asensado at may sarili ng pamilya ang aking pamangkin at naninirahan sa Bicol sa alapit lang na syudad sa akin. Ako naman ay hindi na masyadong aktibo sa pagiging albularya at nagdesisyon na manatili sa aming baryo. Pero ipinagawa ng aking pamangkin ang aking bahay para mas lumawak, lumaki at matibay. Bilang isang albularya ay marami akong pinagdaan ng pagsubok. Ngunit gaano man kahirap ang mga hamon na hinarap at haharapin ko, kailanman ay hindi ko naisip na sumuko. Sa halip, nagpapatuloy ako sa buhay. Ang buhay ay ang pinakamahalagang biyaya na inirigalo sa atin ng Diyos. Kaya huwag natin itong abusuhin. Dapat natin itong pahalagahan at iwasang gawan ng masama ang iba. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sanang ilabas sa inyo ang saloobin ko na matagal ko nang dinadala. Itago niyo na lang ako sa pangalang Criselda, nagmula sa Bulacan na naapangasawa ng taga-Aklan. May 2 kaming anak at sa kasalukuyan ay pareho silang nagtatrabaho sa Maynila. Naniniwala ba kayo sa kulam na kung saan pwede itong magdulot ng matinding sakit, kamalasan, o kahit kamatayan sa sino mang biktima nito? Madalas, nagmumula ito sa galit, inggit o di pagkakasundo sa personal na buhay. Yan ang mga gagamitin ng isang mangkukulam. Bali itong kwento ko pala ay hango sa tunay na buhay at karanasan ng aking pamilya. Nagsimula ang kwento nang umusbong ang bali-balita sa aming lugar na di umano may kabit daw ang asawa kong si Adong. Noong una ay hindi ko na lang pinansin ang mga chismis na yon. Pero habang tumatagal, doon na nagsimulang uminit ang ulo ko. Hinarap ko si Adong at tinanong kung totoo bang may kabit siya. Todo ang pagtangging ginawa niya. Ayaw ko na sana magduda pa sa asawa ko, sir, pero hindi talaga maiwasan. Napansin ko rin noon na lagi siyang ginagabi sa pag-uwi. Nagtatrabaho kasi ang asawa ko dati sa talyer, yung mga pagawaan ng mga tricycle. Doon na ako mas lalong nagduda sa kanya. Lagi ko siya nung pinapagalitan hanggang sa nagsawa na siya sa ugali ko at nakikipagsagutan na rin siya sa akin. Ang lagi niyang sabi ay wala daw siyang babae. Ilang beses daw ba niya dapat ipagsigawan na wala nga siyang babae. Yun ang lagi niyang tanggol sa sarili. Mas lalo lang akong nagalit sa kanya noon, sir. Mas lalo akong nagduda na nangangaliwa nga siya. Hanggang sa isang araw ay napadaan ang isa kong kumpare sa bahay. Naikwento niya sa akin na nakita niya raw ang mister ko na may kasamang babae nang minsan siyang mapadaan sa talyer. Doon na ako tuluyang sumabog sa galit. Nagdilim talaga ang paningin ko noon sa puntong naghanap ako ng isang mangkukulam para ipakulam yung asawa ko. Nakilala ko ang matandang mangkukulam mula sa mga kakilala ko. Pero hindi ko ipinaalam sa kanila ang balak ko noon. Hindi na talaga ako nakapag-isip ng tama noong mga panahon na yon. Mas nangibabaw sa akin yung galit at paghihiganti dahil sa ginawa niyang pananakit sa akin. Kinumpirma pa ng matandang mangkukulam kung sigurado na ba ako sa desisyon ko. Buhay daw kasi ang magiging kapalit ng sumpang yon. Napatango na lang ako sa kanya dahil nga desidido na akong ipakulam yung asawa ko. Makaraan ng ilang araw ay umepekto ang ginawa kong pangkukulam kay mister. Bigla na lamang siyang tinubuan ng mga bukol sa katawan. Bigla rin akong nakaamoy ng malansa mula sa katawan niya. Lumibas pa ang mga araw ay mas lalong lumala ang kalagayan ng mister ko. Hanggang sa isugod na namin siya sa ospital. Iyak ng iyak noon ng mga anak ko dahil sa nangyari sa ama nila. Sa halip na matuwa ay nakonsensya ako sa ginawa ko. Kaya napagdesisyonan ko na itigil na ang sumpa. Ngunit nang muli akong dumapit sa mangkukulam ay nabigla ako nang sabihin niyang hindi na raw matatanggal ang kulam maliban na lang kung ibabalik ang sumpa sa akin o sa mangkukulam mismo. Nagdalawang isip ako noon. Tumagal ang paghihirap at pagtitiis ng asawa ko. Hanggang sa isang araw ay kusa na lang umusbong ang usap-usapan
na wala naman daw palang kabit ang asawa ko at gawa-gawa lang yon ng mga marites sa aming lugar. Doon ako tuluyang nagsisi, sir, sa pambibintang ko sa asawa ko at sa pagpapakulam ko sa kanya. Huli na ang lahat nung nagpa siya akong ibalik na lang sa akin ang sumpa dahil makaraan ng ilang araw ay bumigay ang katawan ng asawa ko at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Labis ako nagsisi dahil sa nagawa kong pagkakamali. Hanggang sa kasalukuyan ay daladala ko pa rin ang pagsisising yon. Hindi ko man lang nagawang humingi ng tawad sa kanya. At hanggang sa ngayon, wala pa rin nakakaalam na ako ang nag-utos para ipakulam ko ang sarili kong asawa. Mismong mga anak ko ay hindi alam ang tungkol dito. Maliban na lang siguro kung mapainggan nila ito sa inyong channel at mapagtagpi-tagpi ang mga eksena sa kwento ko. Kung mas naniwala lang sana ako sa asawa ko noon kaysa sa mga kwento-kwento o chismis na may kabit siya at kung hindi ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko noon. Marahil ay buo pa rin kaming pamilya ngayon. May ama pa rin sana ang mga anak ko. Hello po sa lahat. Ako si Leonardo mula sa Pampanga. Nakatagpo na ba kayo ng isang albularya at mambabarang? Nangyari itong kwento taong 2009. 6 na taon pa lang ang panganay naming anak noon nang magbasya kaming asawa na umuwi sa probinsya at bisitahin ang aking tiyahin. Mula Quezon City ay umuwi kami ng Pampanga. Dati kasi akong nagtatrabaho sa isang pabrika sa Manila. Dumiretso kami sa bahay ng aking tiyahin. Doon kami pansamantalang naituloy sa kanila habang hindi pa tapos ang pinapagawa naming bahay. Sa may bandang bukirin at bulubunduki ng atira ang tiyahin ko. Kilala rin siyang mahusay na albularya sa anilang baryo. Tuwang-tuwa pa nga siya noon nang dumating kami. Naging maayos at payapa naman ang pananatili namin sa bahay niya. Kadalasan ay namamasyal pa kami sa bukid. Unti-unti na kaming pasasanay sa buhay probinsya. Tumutulong naman kami ng asawa ko sa mga gastusin. Sinusuway pa kami noon minsan ni Tia dahil sa mga pinanggagastos namin. Nabanggit ko nga na isang mahusay na albularya si Tia Kate. Walang araw na walang dumadalaw sa kanya at humihingi ng tulong na hindi naman niya pinagkakaitan. Mag-isa lang siya sa buhay. Hindi raw siya interesado sa mga kalalakihan nung kabataan niya, kung kaya't naging matandang dalaga siya. Ngunit hindi katulad ng iba ay mabait si Tia. Hindi naman siya ganun katanda pa. Nasa 51 years old pa lang siya noong mga panahon na yun. Isang may edad na babae ang kumatok sa pintuan ng bahay ni Tia. Tinatanong kung andito daw ba siya. Mugto ang mga mata nito at halatang problemado. Agad namin siyang sinabihan na umalis si Tia Kate. Nagkataon kasi na bumaba sa bundok si Tia nung araw na yon. Ilang saglit lang kami nag-usap ng babae. Ang sabi niya ay babalik na lang daw siya, saka na nagpaalam na umalis. Naiwan kami ng pamilya ko sa bahay ni Tia. Ang asawa ko ang nag-aasikaso ng kakainin namin. Naglinis din siya ng bahay. Samantalang ipinasyal ko naman si Nana, ang anak namin, sa may ilog. Nangungulit kasi ang bata. Gusto raw niyang bumalik sa ilog at nang makaligo siya. Bandang 2:00 ng hapon nang maabalik si Tia. Agad ko naman naikuwento sa kanya na may babaeng naghahanap sa kanya. Sumapit ang gabi, ngunit hindi pa rin nakakabalik yung babaeng naikwento ko kay Tia. Naghintay naman siya sa kanya, pero baka kabala lang yung babaeng yun kaya hindi ka agad nakabalik. Naghahapunan na kami ng mga sandaling yon nang makarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pinto. Nakarinig din ako ng hikbi na nagmumula sa labas. Nagkatinginan pa nga kami ng asawa ko bago sumunod kay Tia na naunang lumabas na. Nang maarating kami sa sala ay naabutan namin si Tia kasama ang babaeng nagsabi na babalik siya. Bumalik nga siya pero may bitbit na siyang bata na sa hula ko ay kaedaran lang din ni Nana. Kapansin-pansin ang panginginig ng bata
Namumutla ito na animoy may sakit. Bumalik ang anak at asawa ko sa pagkainan, samantalang naiwan naman ako sa sala kasama si Tia at ang dalawa niyang bisita. Base sa nakikita ko, isang mambabarang ang may gawa nito, ani Tia matapos niyang suriin ang karamdaman ng pasyente. Itinaliwanag din niya ang mga dapat gawin upang matigil ang paghihirap ng bata. Si Krishna, ang batang babae na anak ni Aling Neneng. Nang gabi ding yun ay hinanda ni Tia ang mga agamitan niya sa kasinumulan ng ritual. Inutusan pa nga niya ako na magpakulo ng tubig at mga dahon na ibinigay niya sa akin, pero nakalimutan ko na kung anong tawag sa mga yon. Basta, ginagamit yun ni Tia sa panggagamot. Nagsindi pa siya ng kandila, saka inilagay sa tubig ang patak nito, hanggang sa may nabuong figura. May binanggit pa siyang dasal na hindi ko naintindihan dahil nasa wikang Latin. Habang isinasagawa ang ritual, ay mas lalong lumalakas ang iyak ni Krishna. Mas lalo rin siyang nagiging malikot. Todo naman ang pag-alok sa kanya ng kanyang ina habang sinusubukang patahanin siya. Napatanong pa nga ang anak namin kung ano raw ang ginagawa ng lola niya. Pinatahimik ko naman siya at saka dinala sa kwarto. Maya-maya pa ay sumunod din ang aking asawa. Pinatulog ko muna si Nana bago bumalik sa sala. Hindi pa man ako tuluyang nakakalabas ng kwarto ay narinig ko na ang lakas ng iyak ng bata at Tia. Naabutan ko pa na parang galit na galit si Tia habang mahigpit ang pagkakahawak sa rosaryo. Paulit-ulit sinasabi ni Tia na layuan mo ang batang to. Tumigil ka na. Inosente ang bata. Kaya bakit sa kanya ka naghihigante? Hindi ko mapigil ang magtaka ng mga sandaling yon. Di ko alam kung natatawa ba ako o mamamangha dahil parang baliw si Tia na kinakausap ang sarili. Nang mga panahon kasi na yon, boss, konti pa lang ang nalalaman ko tungkol sa ginagawa ni Tiyang panggagamot. Nagpatuloy siya sa pagsigaw na akala mo ay may kalaban. Panay din ang pagbigkas niya ng mga salita sa wikang Latin na sila lang ng kausap niya ang nakakaintindi kung sino man yon. Diri ko pang sa Aditya na kilala daw niya kung sino ang gumawa nun, na kung ayaw daw niyang mabunyag ang sikreto nito sa ibang tao ay tigilan na niya ang pagpapahirap sa bata. Nagsitaasan pa ang mga balahibo ko noong mga sandaling yon nang bigla na lang umihip ang malakas na hangin. Kinilabutan at napako ako sa inatatayuan. Oras na malaman ko na gagalawin mo pa uli ang batang to, makakatikim ka sa akin. Baka nakakalimutan mo na may anak ka rin. Pagpapatuloy pa ni Tia. Ilang saglit pa ay unti-unti nang humina ang pag-iyak ng bata. Unti-unti ring nawala ang malakas na hangin. Hanggang sa tuluyan ng binalot ng katahimikan ang buong silid. Neneng, ingatan mo to. Huwag ka rin padalos-dalos sa desisyon mo sa buhay. Dahil tandaan mo, anak mo ang mapapahamak. Pagbasag ni Tia sa atahimikan, saka may inabot na bote kay Aling Neneng. Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap nila. Dinalhan ko ba sila ng tubig na maiinom at ng natirang bibingka. Panay naman ang pasasalamat ng Ale kay Tia Kate. Naghabilin pa si Tita sa kanila na mag-iingat sa daan. Hinatid namin ang mag-ina sa labas ng bahay. Hindi ko na nagawa pang magtanong kay Tia tungkol sa mga nangyari ng gabing yon dahil ayaw ko rin magmukhang pakailanero. Pero nabanggit niya na masyadong malakas daw ang mamabarang na siyang sanhi kung bakit naghihirap ang anak ni Neneng. Doon ko rin nalaman na 3 araw na palang naghihirap yon. Noong una, akala ko si Aling Neneng ang nagkasakit. Pero kalaunan, sa kanya napagtanto na may mali kung kaya't humingi siya ng tulong kay Tia Kate. Matapos namin maipagkwentuhan ay bumalik na ako ng kwarto. Nadatnan kong mahimbing ng tulog ang mag-ina ko kaya tumabi na ako sa kanila nun. Halos 2 linggo pa kami nanatili sa bahay ni Tia Kate at sa araw-araw na nandoon kami ay laging may humihingi ng tulong sa kanya. Doon ko talaga napatunayan na isa siyang mahusay na albularya sa anilang lugar. Makalipas nga nun ay saka na kami umalis at lumipat sa sariling bahay namin sa baba ng bundok doon lang din sa Pampanga.
Mga isang oras din ang layo ng biyahe namin mula sa kanya. Dumadalaw naman kami kay Tia sa tuwing may libre kaming oras. Hanggang dito na lang ang kwento ko, boss. Sana ay mabasa ninyo